bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon. Title, Mahiya kayo, mga inutil. Hindi napigilan ni retired Brigadier General Orlando De Leon ang kanyang pagkadismaya matapos lamang ngayong araw nagdaos ng situational briefing si Pangulong Marcos Jr. kaugnay ng bagyong Tino. Ilang araw matapos malubog sa baha ang Cebu at kalapit na mga probinsya. Sa kanyang official Facebook, kalakip ang ulat tungkol sa briefing ni Marcos Jr. Diretsahan niyang ipinahayag. Ito ang pahayag ni General De Leon. Tagalog muna. Isang pagpupulong ng mga walang silbing opisyal ng gobyerno na hindi maaasahan bago at habang may kalamidad. Ang kawalan ng pamahalaan habang sinasalanta ng bagyo at binabaha ang mga Pilipino ay patunay ng kawalang kakayahan at kainutilan sa oras ng pagsubok. Mahiya kayo, mga inutil. So, in English, a meeting of useless government officials who cannot be relied upon before and during disaster. The absence of government while Filipinos are being battered by typhoons and drowned by floods highlights the inadequacy and ineptness in the face of challenges. Mahiya kayo, mga inutil. So ito, nung kasagsagan na ng bagyo, marami akong post na nababasa. Bakit hanggang ngayon ang presidente tahimik, wala siyang ginagawang command briefing o situation briefing kaugnay sa Bagyo Tino? Kasi nakasanayan na natin, pag may parating na ganyang sakuna, ang Pangulo nauuna yung kanyang minimit niya na ang mga government officials. Yung kinukonbine niya ang National Disaster Response Coordination Council. Nangyari yan nung last year, yung bago dumating yung malakas na bagyo tumama sa Bicol. Nag-convene sila sa Camp Aguinaldo. Kaya doon lumabas yung very famous na anong gagawin natin? Yung gumanon siya. Doon yan. Bago dumating ang bagyo, nag-command conference na. Kaya inaasahan ng taong bayan, hinahanap, nasaan ang Pangulo? So ang tanong, kung ganun na ang ginagawa niya dati, bakit wala siyang ginawang command briefing o situation briefing bago dumating o during pagdating ng Bagyo Tino? Parang nangyari noon sa yung Marawi bombing. Nagkasunod dito December of 2023 kung hindi ako nagkakamali. Nauna muna ang malakas na lindol somewhere in Surigao. Mga 7 ata, 6.9 ng intensity. Malakas na lindol gabi. I think Saturday. Yeah, Saturday. December 2, matandaan ko pa So nagkaroon ng lindol, ang Pangulo tahimik. The following day, December 3, nagkaroon ng bombing sa Marawi, MSU, Marawi City, kung saan maraming namatay. Si BP Sara na una na doon, nagsalita na, ang Pangulo tahimik. As in, wala siya. Meron lang lumabas na parang social media post niya, kuno Pangulo ang kailang ang nakalagay sa kanyang social media post, ina-accuse niya ang foreign terrorist
na gumawa sa bombing sa Marawi. Na later on, it was found out na hindi naman pala. Mga local Mountie lang. Ganon ang Pangulo. Mahilig siya sa ganyan na parang wala sa... Tingnan nyo, nung lindol sa Cebu. Nangyari ng lindol, I think gabi. The following day, klaro na may lindol, sabi pa ng Pangulo na, may lindol yata. Anong klaseng Pangulo? Nangyari talaga ang lindol, malakas ang lindol, naramdaman ng... ang sa kanya, may lindol yata. Ganyan ang ating yung tinatawag nila na the best president. Ang dami ngayon mga post, mga trolls nila, PBBM, the best president. Bagong Pilipinas Chronicle, yung mga ganyan, Peping Agimat. Natatandaan ko yung mga Facebook post na ganyan eh. Pinupuri nila talaga ang Pangulo. But ito is talagang nakakapagtaka. Bakit sa kanalang gumalaw ang Pangulo ilang araw tapos na yung sakuna, marami nang namatay, tapos yun nagpatawag. Yun. Anyway, yan na siguro ang the best president na tinatawag ng mga loyalista. Basta tayo sa mga comments. May comments na ba dito? Ay nako. Jason Brucal. Sa mga lugar na madadanan ng paparating na malakas na bagyo, umpisahan nyo na paghandaan, wala kayong aasahan sa gobyerno. Correct. RJ Roberto, tama ka dyan, General. Kay Duterte nga, wala pang bagyo o kalamidad na dumarating, pinaghahanda na kung anong gagawin. Kay Ngagba, kailangan mo nang may mamatay bago maghanda at umaksyon. Yun yung sinasabi ko, ang Pangulo natin, reactionary. Hintayin niya muna na may mangyari bago siya gumalaw. Kagaya itong corruption ngayon. Noong una, nagyayabang lang. 5,500 control projects. Nandyan sila, na-overwhelm lang. Kaya lang nung sunod-sunod ng mga pagbaha, saka lang siya naniwala, ito ngayon, saka na lang siya gumalaw. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kamayo. Salamat po, Sir General De Leon. Isa kayong tunay na bayani, boses ng nasa laylayan. Ito, yung huli na ralista. Yan sila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So guys, 13 ano? 13 na ralista. Yan. Ano malamig? Nakalive yan kaya? Oo. Saan ko yan? Bayo po. Dami nanonood. Gusto nila gini. Pare! Pwede magpapasok kayo? Ang papatutin kayo kanina eh. Sige na, pare. So, nag-aawat. Dito. Umalis na kayo dyan. Umalis na kayo dyan, ha? Alis na kayo. Alis kayo. Yan, pagkamalalan.